Deuteronomy chapter 4, verse 29. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Every time we come to the church, ay may mga bagong prinsipyo na ibibigay ng Panginoon sa atin to live by, at para ito'y panghawakan natin. Deuteronomy chapter 4, verse 29. Nakita niyo na po? Okay. Kung nakita niyo na po, say aloud, amen. Basahin po natin verse 4, chapter 4, verse 29. Ready, read. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. No, dumating sa buhay ng mga Israelita, sila'y nag-backslide. Lumayo sila sa Panginoon. Yun po ibig sabihin ng backsliding. No? Pag nag-backslide ang isang tao, minsan mas worse pa siya. Kasi alam niya na eh. Alam niya na, sa langit siya patutungo. No? Nagiging curious na uli siya at babalik na siya doon sa dati niyang ginagawa. At minsan ang isip niya, talaga ba ligtas ako? Huwag na natin hintayin pa na questionin na natin ang ating sarili. Ligtas ba talaga ako? Sa langit ba ako patutungo? Okay? So tandaan po natin mga kapatid, sabi ng Bible, kung hahanapin natin siya, matatagpuan siya. Kung hahanapin natin siya ng buong puso. Amen? Amen. Kaya nga, ngayong umaga, ang ating pag-aaralan is let us all seek Him. Let us seek Christ. Let us seek Him. Let us all seek Christ. Tayo po yung manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang inyong salita na aming binasa. Po namin na katulad ng mga Israelita, ay alisin niyo pa po kami sa Babylonia, sa mga lugar na estranghero, ang wika ay strange. At kami ay pagmalupitan ng mga tao na nasa paligid namin. Ginawa niyo po ito sa Holocaust nung kapanahunan ni Hitler. Ang mga Hudyo ay millions ang nangamatay dahil sila'y naging matigas ang ulo. Lord, wag po namin kayong i-provoke. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba. At hanapin namin kayo, Panginoon. Saliksikin namin kayo, ang inyong muka, ang inyong kabanalan, at ang inyong kalooban sa aming buhay. Bless you po ang inyong salita na mahayag, at magligtas kayo ng mga kaluluwa, hamulin sa matapat na paglilingkod, at may mga sumunod sa tubig ng bautismo. In Jesus' name I pray. Amen. Makakaupo na po ang bautismo. Sa 2 Chronicles chapter 15 verse 2, binanggit po dito, no, sabi ng Bible, and he went out to meet Asa, and said unto him, hear ye me, Asa, and all Judah, and Benjamin. The Lord is with you, while ye be with him. And if ye seek him, kung hahanapin nyo siya, sasaliksingin nyo siya, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. Napakaliwanag po, mga kapatid, ng banta, warning ng salita ng Diyos. Tanda po natin, ang Diyos ay hindi magpapabiro. Sabi ng Bible, ano man ang iyong itanim, iyong aanihin. Sabi niya, pag pinursake mo ako, I will forsake you. Yes, God is love. God is full of grace. Okay? Wala mo na pong maingay. Mabilis po akong ma-istorbo kapag hindi nakikinig. Makinig po kayo. Okay? Ngayon, kung hindi po kayo makakapakinig, pwede kayong lumipat ng ibang lugar, sa ibang upuan para wag po kayo mag-create ng commotion. Okay? Gusto ko po lahat makikinig. Dito po na tumingin sa gwapo. Amen? Amen. Thank you po. Bagamat ayaw yung hindi kayo naniniwala. So, sabi niya, seek Him. He will be found of you. But if you forsake Him, He will forsake you. In Psalms 119, tingnan niyo po, verse 2. Ano po ang kasiyahan ng isang tao na hinahanap ang Diyos? Psalms 119, verse 2.
Tignan niyo po, ang ganda po ng talatang ito. Verse 2, Blessed are they that keep His testimonies, and that seek Him with all heart. Imagine mo, napakapalad, masaya, yung gumagawa ng mga testimony. Kuya, dito mo na tumingin. Okay? And that seek Him with all heart. Kung tayo maghahanap sa Diyos, dapat hanapin natin siya ng buong puso. Tingnan niyo sa Lamentation chapter 3 verse 25. Okay? Okay. Pag kayo ay umiiyak na at hindi nyo na mahanap, yun na po yun. Lamentation na po yun. Okay? Lamentation chapter 3 verse 25. Ano po ang nakalagay? Verse 25. Tingnan niyo po. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Imagine mo yung nasabi ng Bible, mabuti. Di po ba? Ganon din naman tayong tao. Pag may naghahanap sa atin, at ginalugan talaga ang buong lugar, at madilim na nung matagpuan tayo, masaya tayo, at tatanungin natin, bakit niyo po ako hinahanap? Meron palang kailangan sa iyo. Di ba natutuwa ka? Pag may mga tao na naghahanap sa iyo, ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay natutuwa sa mga mananampalataya na hinahanap siya. Mga kapatid, tandaan po natin, nandito tayo para hanapin ng Diyos. Tingnan niyo po, Amos 5:8. Amos 5:8. Okay? Amos. Katabi po yan ng Dasmariñas. Amen? Natawa kayo. Okay, Amos pala po na yun. Sabi ng Bible 5:8, Seek Him that maketh the 7 stars and Orion, and turneth the shadow of death into morning, and maketh the day dark with night, that calleth for waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is His name. Imagine nyo, ang Bible ay nagtuturo, hanapin natin siya na kung sino man ang may control ng buong sanlibutan. Yan ang commandment ng Diyos sa atin. Yan ang encouragement ni Amos sa atin. Siguro sabi ni Amos, hinanap ko siya. At nung nahanap ko siya, natagpuan ko siya. Siya na may lalang ng mga stars. Billions of stars and billions of galaxies. Imagine it. Seek Him and not popularity. Seek Him and not position. Seek Him and not possession. Seek Him and not promotion. Nakakalungkot, marami mga tao, ito ang hinahanap, ito ang hinahagad, ito ang sinasaliksik, ito ang bibigyan ng oras. Ayaw siyang hanapin. Salamat ang mga anak ng Diyos. Pag hinanap mo ang Diyos, pag matatagpuan mo siya, at ibibigay niya ang popularity, ibibigay niya ang position, ibibigay niya ang possession, ibibigay niya ang promotion, because promotion cometh from the Lord. Amen. Alam niyo ba kayang pagyamanin ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan niya? Amen? Amen. Alam niyo po ba yung mga mayayaman dito sa mundong ito? Mga baptist? May kausap po ba ako? Amen. Amen? Amen. Si Rockefeller, baptist po yan, mga kapatid. Yung first dollar niya ay kanyang tithes at binilhan siya ng Panginoon. Si Mr. Colgate, he's a tithing tycoon. No? Yung Colgate, alam niyo yung Colgate? Pag bumili kayo, bili nga po ba ng Colgate yung close-up? Yun po yun, mga kapatid. Sila'y pinagyaman ng Diyos. Bakit po? Sapagat hinanap nila ang Diyos. Hindi nila hinanap ang popularidad. Hindi nila hinanap ang posisyon. Hindi nila hinanap ang possession. Hindi nila hinanap ang promotion. Ang maraming mga tao ngayon, yan ang sinasaliksik. At papatay sila. Magsisinungan sila. Mag-i-scam sila para lang makuha ang popularidad, ang posisyon, ang possession, at ang promotion. And at the end of their life, mga kapatid, they are miserable. Bakit? Hindi pala nagbigay ng kasiyahan. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, pag natagpuan mo, maniwala. Ano sabi ng Bible? What doth it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Let us seek Him for who He is, who He was, and who He will be to us. Alam niyo po ba na ang Panginoon, dapat hanapin natin siya kung sino siya sa ating buhay. Sino siya noon?
at sino siya magiging sa ating buhay. Alam niyo po ba na mga kapatid, na siya'y naging tagapagligtas natin at isang araw siya'y magiging hurado natin, magiging judge natin. Amen? Amen. At tatayo tayo mga kapatid bilang mga anak ng Diyos. Wala tayong pwedeng maitago. Wala tayong pwedeng ma-excuse. Wala na tayong mga kapatid pwede. Kasi si nanay ko, si tatay ko, hinadlangan ako. Kasi yung asawa ko. Kasi yung mga anak ko, naging busy ako. Kasi wala akong trabaho. Kasi nagkasakit ako. One day, we will seek Him mga kapatid, and we will be found of Him. And we will judge by God according to our works. Wala tayong pwedeng may dahilan. Kapatid, ngayon punong-puno tayo ng dahilan, pero isang araw mawawala ang mga dahilan na yan. Meron isa pong kanta, Seek Him First. Ang sabi ng kanta, when the dawn breaks soft and early, before the world begins to roar, I will bow my heart in silence and knock upon heaven's door. For I know if I seek Him early and look to Him in prayer, He will strengthen me for the journey and lift my heavy care. I will seek Him with all my heart. I will search and I will find the one who gave His life for me and left all sin behind. In the valley or on the mountain, whether in the sky is gray or blue, I will seek Him in His word and He will bring me through. When the chaos rules the daytime and my spirit feels the strain, I will seek the Prince of Peace who washes away the pain. I will look past earthly treasure and turn my eyes above to be filled with His righteousness and that in perfect love. I will seek Him all my heart. I will search and will find the one who gave His life for me and left all sin behind. In the valley or on the mountain, whether the sky is gray or blue, I will seek Him in His word and He will bring me through. It is not by might nor or power, but by the Spirit I will stand. I will seek the King of glory and take His nail-scarred hand. I will seek Him in the evening when the day is finally done and rest in the promise of the Savior, God's own beloved Son. Yan ba ang desire ng puso mo? Yan ba ang awit ng puso mo na nais mong hanapin ang Panginoon, hanapin ang Panginoon sa kanyang kalwalatian? Mga kapatid, marami na tayong mga taong hinanap, tayo ay nasira. Tayo ay na-disappoint. But if you will seek the Lord, you will find Him. Amen? Sapagkat yan ang pangako niya. Unang-una mga kapatid, number one, seek God through His Word. Imagine mo, meron na tayong King James Bible. Pero ang dami rito hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat kung tayo nagbabasa talaga ng salita ng Diyos, mga kapatid, babaguhin ng Panginoon ang ating buhay. Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Alam niyo kung bakit itinatago natin ang Facebook, itinatago natin ang YouTube, itinatago natin ang pornography, itinatago natin mga kapatid, ang mga bagay na yan sa ating puso, sapagkat hindi po ang salita ng Diyos ang nakatago sa ating mga puso. Amen. Let us hide God's word in our heart. Amen? Amen. Hindi natin kaya mga kapatid. Hindi ko kaya bilang preacher. Hindi ko kaya bilang pastor. Hindi ko kaya bilang ama, provider. Hindi ko kaya bilang leader. Hindi ko kaya bilang Kristiyano. Hindi ko kaya mga kapatid bilang 7. That they should seek the Lord if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Hindi malayo ang Diyos natin. Tayo ang malayo sa Kanya. Sapagkat hindi natin hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Deuteronomy 4 verse 29. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find Him, if thou seek Him with all thy heart and with all thy soul. Mga kapatid, every day through the blessed pages of God's Word, we can seek Him. We can seek Jesus Christ. Every pages of this book, mga kapatid, makikita mo ang Panginoon sa Kristo. Even, mga kapatid, sa buhay, mga kapatid, na ni Esther, mga kapatid, sa buhay sa buhay ng mga mananampalataya ng kapanahunan ni Esther, mga kapatid, makikita nyo they sought the Lord and they found Him. Amen. Mga kapatid,
Huwag natin kalilimutan sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na punong-puno ng poison, sa mundong ito madilim, sa mundong ito na puro reels, puro shorts, mga kapatid, walang pantalon, amen? Puro shorts. Mga kapatid, ang kailangan natin hanapin ay ang Diyos, His Word. Amen. Hindi natin makikilala ng lubusan ng Panginoon maliban sa Kanyang salita. Makilala man natin ang lahat ng mga bantog at tanyag ng mundong ito, at kulang naman tayo sa pagkakilala kay Kristo Jesus ay walang kabuluhan. He is the altogether lovely. He is the bright and morning star. Amen? Amen. Amen? If you seek God in His Word, you will find Him as Emmanuel, God with us, in Matthew chapter 1 verse 29. Tingnan niyo po, Matthew chapter 1 verse 23. Ano po sabi ng Bible? Matthew 1 verse 23. Matthew 1 verse 23. Taga saan po sila? Oh, amen. Praise the Lord. Amen. They are not too busy. Amen. They came here. Amen. Hello. We miss you. Amen. Those are familiar faces 23 years ago. Amen. In Matthew chapter 1 verse 23, ano po sabi ng Bible? Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Amen. Hindi ba tayo nagpapasalamat? Hindi ba natin hinahanap ang Panginoon? Pero mga kapatid, siya na ang pumunta dito. He gave His own. He gave His life. He gave His own. God with us. Amen? Amen. Imagine mo, hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Tayo ang umiwan sa Panginoon. Kung ikaw man ngayon ay salat, kung ikaw man ay ngayon ay nagkukulang, kung ikaw man ngayon abunido ka sa buhay at ang daming problema, it is because you have not sought the Lord. And if you will seek the Lord, mga kapatid, you will find Him. And you will find Him in the blessed pages of this book. The King James Bible, 16:11. This is the inspired Word of God. This is the preserved Word of God. This is not my word. This is God's Word, mga kapatid. And we must find God. We must seek God through His Word, through the pages of this unadulterated Word of the living God. Amen. Dito magbabago. Hindi ka nito i-scamming. Hindi ka nito lulukuhin. Hindi ka nito ipaprank. Amen? It's a prank! Biro lang, hindi ka bibiruin ito. Sasabihin nito ang katotohanan. Sasabihin niya ang pangangailangan mo. Amen? Amen. You need God. God with us. Amen? In the pages of the Word of God, you will find Him as the Messiah. Amen? In Matthew chapter 1, verse 1, mga kapatid, He is the Messiah. Amen. Siya ang ating tagapagligtas. Sabi niya, mga kapatid, John chapter 4 verse 25, before Abraham was, I am. Ang ating hinahanap, mga kapatid, na Jesus Christ sa Bible, mga kapatid, He is the Messiah. He is the anointed of the Lord. He is the Christ. Matthew 16 verse 16. Tingnan niyo po. Matthew 16 verse 16. He is the Christ, the Son of the living God. Yan po ang sinabi, mga kapatid, ni Pedro. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen. 1 John chapter 5 verse 1. 1 John chapter 5 verse 1. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth Him, that begetteth, loveth Him also that is begotten of Him. Amen? Amen. You see, He is the Messiah. He is the Christ. He is God with us. If you will seek Him in the Word of God, you will find Him as the way, the truth, and the life. In John 14 verse 6, you will find Him as the Savior in Titus chapter 2 verse 13 and Luke chapter 2 verse 11. He is the only begotten Son in John chapter 3 verse 16. He is the Lord and the teacher in John 13 verse 13. He is the wonderful, the counselor, the mighty God, the eternal Father, the Prince of Peace in Isaiah chapter 9 verse 6. He is the mediator in the 1
Timothy chapter 2 verse 5 and 6. He is the light of the world. In John chapter 8 verse 12, He is the I am. In Exodus 3 verse 14, praise God, I am serving a living God who is I am and not I was. He is the good shepherd and the door in John chapter 10 verse 9 to 11. He is the faithful in 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Aren't you glad this morning that your salvation cannot be lost because He is a faithful God? Aren't you glad that you're still living? Buhay ka pa, humihinga ka pa, hindi tinanggal ng Diyos ang kaligtasan mo, hindi tinanggal ng Diyos ang buhay mo, binigyan ka pa ng anak, binigyan ka pa ng asawa, na matino. Amen! Because God is faithful. He is the bread of life. John chapter 6 verse 31. Tingnan niyo po mga kapatid, sa mga nagugutom, amen? Huwag kayong tumingin sa akin, hindi ako manok, amen? Tumingin kayo sa Panginoon at He is because He is the bread of life. Kapag tayo ay gutom sa katarungan, kapag tayo ay gutom sa katotohanan, kapag tayo ay gutom mga kapatid sa mga bagay ng panglangit, He is the bread of life. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Aren't you glad this morning that you have the bread of life? He is all inclusive, all in all. And praise God. In Revelation 1 verse 8, you can look at your Bible. In Revelation chapter 1 verse 8, I like this. Basahin natin sabay-sabay verse 8. Ready? Read. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Doon sa daan sa Emmaus, may dalawang lalaki na nag-uusap. They are sad. Hinahanap nila. Sabi nila, hindi mo manabalitaan. Naglalakad sila. Ikatlong araw na ito nung namatay yung tagapagligtas. Mabuting tao yun, sabi nila. At sinumahan sila ng Panginoong Hesus. At nung sinumahan sila ng Panginoong Hesus, binuksan ng Panginoong Hesus ang salita. Siya mismo. At binanggit niya sa mga disipulo. Yung dalawang naglalakad. Anong sabi ng dalawa habang naglalakad? Di ba? Ang ating puso ay nagbo-burn habang siya ay nagsasalita. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, tunay kang anak ng Diyos, there is a burning in your heart. Amen? Amen. Kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay malamig ngayon, ikaw ay pasisiklabin, ikaw ay pag-aapuyin ng salita ng Diyos. Amen? And that's the reason why we must seek God through His Word. Through His Word. Sa kanyang salita. Hindi nyo ako lagi makikita marahil. Pag Monday po, nandun kami until Thursday. Thursday po, mamupunta na po ako dito. Kaklase yung aking mga anak. And then hanggang Thursday, hanggang Sunday na po dito. Pero ang Diyos, lagi natin siya mahahanap. Amen. May kausap po ba ako? Amen. Maaring busy po ako. Pero ang Diyos, hindi siya busy. He's not too busy para hindi kanya kausapin through the pages of the Word of God. Amen. Alam niyo kung bakit tayo nagkukulang sa maraming mga bagay at kulang tayo sa wisdom? Because we're not reading the Bible. Kapag itong Bible ay basahin ninyo 4 chapters a day, mababasa nyo sa isang taon. Pag binasa nyo 8 chapters a day, mababasa nyo ang Bible twice a year. Amen. Ang aking tanong, nagbabasa ka ba ng Bible? Nakikita mo ba siya as the Messiah? Nakikita mo ba siya as the Emmanuel? Nakikita mo ba siya as the I am the door? I am the way, the truth, and the life. Nakikita mo ba siya as an Alpha and Omega? Nakikita mo siya as a faithful, the rose of Sharon, the bright and morning star? It's all in the book. May kausap po ba ako? Amen. It's all in the book. Kaya nga sabi ng Bible, lahat ng mga bagay isinulat dito for our learning.
And through the comfort of the Scripture, we will learn, mga kapatid, na kung nakaya nila, ay kakayanin natin. Na kung sinamahan sila ng Diyos, sasamahan tayo. If God provided them manna in the wilderness, God will provide us manna in the wilderness. If God provided them the burning bush, mga kapatid, para kausapin, mga kapatid, si Moses at the backside of the desert, God could talk to you through the Word of God. If God provided them, mga kapatid, the manna, if God provided them the pillars of fire para bigyan sila ng ilaw, mga kapatid, doon sa Sahara Desert, God provided you light, mga kapatid, through the Word of God. Amen. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Imbis na problema ang ating meditate, imbis, mga kapatid, ang mga sisira ng tao, ng Diablo, ang i-meditate natin, we meditate the promises of the Word of God. Amen. Amen. And we will be blessed. Yeah. We will be revived. Mawawala ang takot. Tataas ang pananampalataya. Amen. Pakinggan natin ang kaaway natin. Pakinggan na natin sarili ang isang libro. Nakalimutan na natin pakinggan. Ano ba ang sabi ng Diyos? Ano ba sinabi ng aking tagapagligtas? I will never leave thee nor forsake. Minsan na, ang iisipin natin kung ano sasabihin ng iba. Yeah. That's right. Nakalimutan na natin sinabi ng Panginoon, I have loved thee with an everlasting love. Amen. Amen. Kaya kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, iiyak ka. This is the love letter of our Father in heaven. Iniwalay niya tayo ng greatest document, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapangyarihan, His omniscience, infinity in relation to knowledge, omnipotent in infinity in relation to energy, omnipresent infinity in relation to space, and immutability, hindi nagbabago. Amen. Yung kanyang eternality hindi nagbabago. Yung kanyang unity hindi nagbabago. Yung kanyang omniscience hindi nagbabago. Yung kanyang omnipotence hindi nagbabago. Amen? Hindi nagbabago, hindi nababawasan. Kahit lumapit ka araw-araw, kahit humingi ka bawat minuto, bawat segundo. Amen? Bawat nanoseconds. Kung may mas maliit pa sa nanoseconds, nanoseconds. Amen? Yeah. Kaya ka ng pakinggan at kaya ng ibigay. At pag lumapit ka at sabay-sabay, at parang sasabihin mo, lahat yata sila nakakuha, lahat yata sila pinakinggan ng Panginoon, ako na lang hindi. Kaya ka hindi napapakinggan kasi hindi ka humihingi. At hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. If we read the pages of the Bible, we will know what is rightfully ours. Malalaman natin kung ano yung para talaga sa atin. Anak ka ng Diyos, may espiritu ka ng Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen? Amen. Anak ka ng Diyos, Brother John Ray, langit ang patutunguhan mo. Kung may problema kayong mag-asawa, hindi ba ngayon? Amen? Amen? Hindi mga flying saucer. Amen? Mga flying porcelain at mga flying object ang dapat na nakikita. Kundi dapat nananalangin at pabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Hindi mga anghang na mga salita ang mamumutawi sa labi nyo pag kayo ay may problema. Kapag alam nyo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang lalabas sa bibig. Sapagat yun ang minimeditate. Hindi mo sasabihin sa iyong asawa, sa dinami-dami na naligaw sa akin, sa iyo pa ako napapunta. Masasaktan siya. Masasaktan siya. Pag sinabi mo sa kanya, para kang kanal, bakit? Dahan-dahan ka. Habang ikaw ay papunta sa akin, dahan-dahan ka. Hindi, kanal lang. Tanga lang ang talanga lang ang mahuhulog sa iyo. Imagine mo, pag sinabi mo yun, kaya nga nakakasakit ang salita ng tao. Di ba? Alam mo, ikaw ay parang unan, malambot sa iyong ulo. Hindi, parang unan, amoy panis na laway. Parang ang yelo, malamig sa iyong pakiramdam. Ang sarap mong ihampas sa pader. Natatawa
tayo, pero may katotohanan. Yeah. Pag wala tayo sa wisyo, kung ano-anong lumalabas sa bibig natin. Kasi nga, hindi natin minimeditate ang Word of God. Yeah. That's right. Minimeditate natin problema. Minimeditate natin ang bill. Minimeditate natin yung gastusin. Yung minimeditate natin yung sakit natin. May kausap po ba? Amen. Yung mga tao na nakasakit sa atin, hindi ka maka-move on. May kausap po ba ako? Amen. Bakit? Kasi we're not seeking God. Pero dun sa mga tao naghahanap sa Diyos, amen, Amen. nakalimutan nila lahat. At naalala nila na pinatawad sila ng Panginoon. Naalala niyo last Sunday? Amen? Amen. Naalala niyo yung Sunday ng preaching? Amen? Ano yung preaching? Imputed righteousness. Ang record ng Panginoong Yesus ay ikinabit sa iyo at ang record mo, ang record ko, ikinabit kay Kristo. Wala na ngayon ang record sa atin. When He sees me, He sees the blood of the Lamb. He sees me as worthy and not as I am. And praise God, whenever I seek God through the pages of the Word of God, my heart will be comforted. Ang puso ko, mga kapatid, ay nag-aalam at gusto ko sumiyaw at sumigaw. Salamat, O Diyos! Pinatawad mo. Salamat, hindi ako pinatawad ni naman, pero ikaw ay nagpatawad sa akin at binigyan mo ko ng kapayapaan at kaya kong harapin ngayon ang kinabukasan at kaya kong harapin ang nakaraan na nagsasabi, ikaw ay walang kwenta. Yes, wala akong kwenta sa iyo, pero may kwenta ako sa Diyos. Yeah. Amen. At yan ang ating ikukwento sa mga tao. Ang pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Seek God through His Word. Number 2, seek God through His work. Sa kanyang gawain. Sa kanyang dakirang gawain mo siya makikita. Matutunghayan natin siya sa pagbabago ng buhay sa Sunday School and preaching. Makikita natin at matutunghayan natin ang pagliligtas ng kaluluwa sa soul winning program. Mamamalas natin siya na siya ay napakalakas sa mga Kristiyanong tuwing afternoon service ay umaaten. Saan mo makikita at lalo makikilala si Jesus sa kanyang gawain sa CBBC Dasma. Yan ay kanyang gawain. This is not my work. This is God's work, mga kapatid. Amen? And I'm very comforted sa San Pedro Laguna. But because this is God's work, God brought me here. Amen. I'm enjoying it. Amen. I'm enjoying every bit ng pagpunta ko po dito. Amen? Amen. Because this is God's work. Yeah. May kausap ko ba ako? Amen. You come during Sunday school, you will hear King preach. You come during preaching the Lord Jesus Christ and shall believe in thy heart that God hath raised Him from the dead, shall be saved. Parang kay Shakespeare ko lang naririnig yan. Yes, our Bible has a Shakespearean language. It has an Elizabethan language. Ano ibig sabihin Elizabethan language? Words of kings, thou and thee. Lalago ka sa kanan at lalago ka sa pagbibigay, mawawala ang iyong pagiging kuripo! Amen. Amen? Amen. Mawawala ang iyong pagiging kuripot. Kung sa pagngiti ay kuripot ka na, lalo kaya sa pagbibigay. Lalo kaya sa paglilingkod. Lalo kaya sa pagsusulwin. Amen? Amen. Ang unang-una nating dapat ibigay, mga kapatid, ay ang ating sarili. Sapagkat hindi mo maibibigay ang iyong pananalapi. Hindi mo maibibigay ang anumang bagay sa iyong buhay kapag hindi mo naibigay ang iyong sarili sa Diyos. That's right. Amen. And it's 30 years now. It's been 29 years. I've been a full-time worker of the church. I sought Him sa kanyang gawain. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Narito po ako ngayon, inaayos ng Diyos. Patuloy na inaayos. The greatest way to seek Him is through the proven ways. Marami nang nakakilala ng lubusan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang gawain.
Amen? Amen. Amen. Lahat tayo ay sira. Lahat tayo ay bulok. Lahat tayo ay pabulok. Pero salamat, lahat tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Kaya po sinabi ko, samahan niyo ako. Samahan niyo ako sa another na yugto ng gawain dito sa Dasmariñas. Sa biyaya ng Panginoon, ipapangako ko po na ako po ay magiging maayos na lingkod ng Diyos. Amen. Nadadaling kayo sa kung ano gusto ng Panginoon. Amen. Nahahanapin natin ang kanyang salita. Hahanapin natin siya para lumago tayo sa kanyang gawain. Eh? Amen. Amen. Kanina nakita ko si Brother Jerry. Una niyang pasok sa akin, Sir, next week na lang. Kasama na po itong buhok na ito. Para tuluyan ang magbago. Amen. Wala naman po ko sinasabi sa kanya. Hindi ko naman siya sinasabi, oh, ba't mahaba pa ang buhok mo? Amen. Bakit? Kasi ito yung lugar. Kapag nakita mo ang mga tao, hindi kayo judge. Kung di gusto kang tulungan, ilapit ka sa Panginoon. Amen. Muli kang makaawit dito. Muli kang makapagturo sa mga bata. Muli mabitbit mo ang Bible. Malitig nila. At masasabi mo, salamat. Binago ako ng Panginoon Praise the Lord. sa kanyang gawain. Amen? Amen. Amen. Amen? Sabi ko nga sa mga frontliners, sabi ko, pinakamaganda lahat tayo full-time. Yes. Amen. May kausap po ba ako? Amen. Amen. Yes, maraming full-time sa San Pedro. Pero imagine mo kung lahat ito full-time. Lahat may ginagawa.